Hi guys! Usap-usapan pa rin sa social media ang legal na korupsyon sa Kongreso at Senado para sa kanilang MOOE or Maintenance or Other Operating Expenses. Ito po raw ay classified at walang accounting at walang liquidation at lalo nang walang resibo sa buwis ni Juan Pasang Cruz. Nakakalungkot lang sa nangyayari sa bahay ni Juan Pasang Cruz. Wala talaga ni isa sa mga politiko na tumatayo para ma-amend ang concurrent resolution nito noong 2011 ng isang senador na inadopt din ng Kongreso. Kahit pa ang mainstream media, yung tatlong naglalakihang kumpanya, ayaw na natin pangalanan itong nag-giant network na ito. Hindi nila pinag-uusapan itong MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. Paano pala? Meron din silang budget as PR purposes pag may mga okasyon sa Senado, sa Kongreso, na pupunta sa mga giant media na ito. So, paano sila magsasalita? Lalo na yung mga mainstream journalist na alam nila na nangyayari ito na legal na korupsyon sa loob ng Senado at Kongreso. Yung mga oposisyon na Makabayan Black, Akbayan, Gabriela, Kabataan Party List, sila din po ay nakikinabang sa MOOE. Assuming isang senador o isang kongresista nakaka-receive ng 20 million na pondo sa isang taon, magse-certify lang sila ng this is to certify that I accepted 20 million pesos for my MOOE at wala nang ilalabas o ibibigay na resibo. Nakakalungkot lang ang ating Kongreso at ang ating Senado ay pattern ito sa Amerika. Kung titignan mo sa website nila, sa Kongreso at sa Senado ng Amerika, liquidated at may accounting at may resibo ang lahat ng ginagastos ng senador at mga kongresista. Naka-itemize pa ito hanggang sa huling sentabo na kanilang gastusin, assuming merong programa ang Senado, ang Kongreso sa Amerika, may mga particular budget sa ginagamit nila, mga meals allowance, transportation allowance, PR allowance, naka-itemize po ito. Pero titingnan nyo po sa website ng Kongreso at Senado ng Pilipinas, wala po tayong makikitang liquidation, accounting at resibo. Makikita nyo lang doon na assuming isang senador ngayon nakakuha ng 60 million sa isang taon, ay wala na. Dahil pumapalo nga ito sa MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses na classified, walang accounting, walang resibo at walang liquidation. Kaya, sino kaya ang tatayo sa atin para kay Juan Pasang Cruz? Kahit na magpalit siguro ng bagong Pangulo sa 2028 hanggat hindi ina-amen ng Senado at ang Kongreso itong concurrent resolution na ito, na burden daw sa kanila at pasakit ang paglalabas ng mga resibo na kanilang gastusin sa kanilang tanggapan ng Senado at ng Kongreso. So paano na si Juan Pasang Cruz? Lagi na lang ba tayong ganito na naghihirap na ang taon bayan pero ang mga senador at mga kongresista ay nagpapasasa sa buwis ni Juan Pasang Cruz. Ni isang senador, ni isang kongresista ay walang umupos sa concurrent resolution na ito na ginawa ng isang senador. Paano? Lahat sila ay nakikinabang. Diba? So, ano ang gagawin natin? Sino ang titindig sa atin? Maghihintay na lang ba tayo na talagang maghihirap ng ating bayan? Kahit pa mag-election sa mid-election sa 2025, talagang maglalabasan man ng pera ang buwis ni Juan Pasang Cruz. Ano ang dapat natin gawin? Ito ngayon ang usap-usapan sa social media na panahon na raw para maibulgar ito. Pero paano may maibubulgar no ang mainstream media? Hindi nila ito nilalabas. So ang aking channel po, si Papa Ken, patuloy akong magmimiro na magmamatsyag kung saan mapupunta itong usapin
na pinag-uusapan sa social media, itong MOOE or maintenance and other operating expenses ng senador at mga kongresista na hindi naglalabas ng resibo. So, resibo lang to para tawag dito, makita natin kung saan nila ginagastos ang buwis ni Juan Pasang Cruz.